Hey folks, nandito tayo sa Tatsunoko Bentoy at ang ating susubukan at kakainin ay iba-iba nilang dishes. So nakikita nyo naman itong katsudo nila. Super laki. It's just 340 pesos. It's so big, grabe no. Parang kung hindi kayo matakaw kasi sa tatlong tao. Pero syempre wag nyo naman gawin yun. Japanese resto so. You know, this is not a sponsored post. Ito Ebi Tempura 270 yan. Laki. And the maki, magkano nga yung maki nyo? 185. 185. Grabe, ang dami na. So, no wonder this place, binabalik-balikan talaga. So, napansin ko dito sa maki, medyo hindi stable yung pagkakarap niya. But hopefully, masarap siya. So, this is the moment of truth. Yung wasabi nila okay dito. I mean may cake siya. Hindi pa rin niya attain siyempre yung gusto kong cake talaga. Pero I'd rate the wasabi 4 out of 5 stars. Itong maki naman parang medyo maasim siya. I think medyo maalat, parang may strain na. And it's not because of the toyo. I'd give it 3.5 out of 5 stars. Ikaw, binanit na gulay na. So, i-try naman natin itong Ebi Tempura nila. Hihiramin ko lang yung sauce. Pag yan natawag. Yung sauce. Yung sauce, hindi siya yung usual na may luya pa rin siya. But, you know, just so yun, hindi ako sobrang hilig sa luya. But, I'm okay with it pag sa sauce ng tempura. Matabang yung sauce, but yung tempura mismo, yeah, andun, maganda yung breading, pagkaka-bread niya. And, you know, it's really a legit tempura. When I say legit tempura, you know, I don't know if you can see this, but pagkagat mo pa lang sa dulo, may shrimp na. So, yeah, this is actually 4.5 out of 5 stars. Isa pa nga. Ito try naman natin itong napakalaki, gigante na katsu curry. So makita nyo separate siya, meron siyang yung part na more on fatty, merong more on my breading. So let's taste it. Yung fatty muna. yung walang breading na part. Yung curry hindi siya ganun ka-sharp. Actually, medyo matabang siya. But, when it comes to the size, bawing-bawi eh. Bawi eh. Diba? You get what you pay. And this is actually more than I paid for. Size pa lang eh, grabe. Diba? Yung ganito karami, as long as it's it's something na, you know, sakto lang yung lasa, pwede na. My God, sobrang bawi ka na. Laki, grabe. Ayan. So, kasama ko nga pala yung mom and sister ko. Nasa kabila sila. So, ayan. Tikman natin yung may breading para ma-judge natin yung pagka-bread niya. Ayan nyo. Crunchy. Clean taste. Okay. Tapos titikman natin veggie kasi importante. Hindi nyo kasama siya ng curry. So kailangan matikman natin siya. Anyway, sabay naman niluto ko. So kahit isang veggie lang tikman ko, alam mo na agad yung quality ng iba. Medyo labog. Labog. So this one 4.5 out of 5 stars because sobrang laki. Kaya nga lang, yun, kulang siya sa sharpness and medyo labog. But, you know, ang galing, magaling sila mag-fry dito. So, kung mahilig kayo sa fried food,
perfect na agad yung ano nila dito, fried food. So, yung kinakain nila, kaya ako doon. So, 180 pesos siya. Nakita niya naman, madami din. Nakikurot tayo para matikman natin at ma-judge. It's sweet, but hindi siya yung sweetness na nakakalula. Yeah. Hindi ko mapaliwanag eh, pero you know, it has this very homey taste. Gumaganon yung fat pag kinakain mo. So, shivers in a good way. So, yeah, I'd give this 3.5 out of 5 stars. Bakit hindi 4? Kasi yung presentation. Hindi naman. But, you know, dadami, mas panalo, pero mas panalo pa rin ang katsu curry. So, sa lahat ng kinain namin dito, ito ang marirecommend ko talaga. Panalang katsu curry. Grabe. Pag gutom na gutom ka, gusto mo mag 1 meal a day or yung OMAD diet. Ito na yun. Overall, ambience, food, service. Ang bilis nga pala ng service nila, by the way. I would give this kainan a total of 4 out of 5 stars. So, supportahan nyo na. Sobrang tagal na business ito dito sa may El Grande BF Homes. So, support nyo siya para tumagal pa siya lalo. Kasi deserve nga. One of the best dito sa BF. Lalo na if you're looking for sulit.